Dominant Protector. Credit to the author. 6,051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang marangal na pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce ay itinapon sa kalye na parang patay na aso. Nakakahiya talaga. Tinakpin ni Janding ang kanyang mukha at humiga sa lupa, habang nakatingin sa pangunahing pinto ng sentral na Chamber of Commerce na dahan-daang sumasara dahil sa sama ng loob. Isinumpa niya sa kanyang puso na gagantay siya sa kanila. Maging ang sentral na Chamber of Commerce o ang halimaw na si Kang, papatayin niya silang lahat. Dahil sa pangyayaring ito, bumalik si Janming sa kanyang taga-suporta sa Hong Chamber of Commerce at lumuluhang nagreklamo. Itinaas niya ang mga aksyon ni Harry sa antas ng puot at paghamak ng sentral na Chamber of Commerce sa Hong Chamber of Commerce. Pagkatapos, talagang sinimulan ng Hong Chamber of Commerce na puntiryahin ang sentral na Chamber of Commerce, at ang magkabilang panig ay pumasok sa isang masungit na estado. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyari kalaunan, hindi alam ni Terence na ang kanyang maliit na aksyon noon ay magkakaroon ng ganitong kalubang kahihinatnan. Kung alam lang niya, malamang ay iminungkahi niya kay Janding na bumili ng ilang truck ng mga gamit mula sa Central Chamber of Commerce nang hindi hihigit sa. Naghahanda si Terence ng mga pormasayon sa makalangit na pavilion ng Elixir. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan nang umalis siya sa gitnang isla, nagsikap ng husto si Terence. Sa tulong ng multo, nagtayo siya ng ilang level 6 defense formations, trap formations, illusion formations, killing formations, at iba pa. Kung hindi lang dahil sa mga mystic level formation flags ang kaya niyang bilhin, hihilingin pa niya sa multo na magtayo ng mga earth level formations. Mabuti na lang at sapat na ang mga level 6 formations sa gitnang isla, lalo na't ang mga level 6 formations na ito ay nabuo ng mismong formation at ng 10,000 amplification formation. Kahit ang isang Earth Grade Formation Master ay mahihirapan na masira ang mga formations na ito. Talagang sapat na ito para protektahan ang Heavenly Pill Pavilion. Matapos ang ilang araw na pag-aaral at pagtulong sa mga pormasayon, ang mga kasanayan ni Terence sa mga pormasayon ay bumuti ng husto. Kahit wala ang mga kakaibang bagay na iyon, isa na siyang tunay na Mystic Class Formation Master, kahanga-hanga itong sabihin ng malakas. Terence, kailan mo planong pumunta sa Timog Kontinente? Kinuha ni Teresa ang bandila ng pormasayon mula kay Terence at casual na nagtanong. Ilang araw nang wala sinagot siya at ang iba pa. Ang pormasayon ni Terence ay malinaw na para siguraduhin ang kaligtasan ng makalangit na Elixir Pavilion, na nangangahulugang nais na niya ang umalis. Umiling si Terence pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng ilang araw. Maaaring may mga bagong balita mula sa sekular na mundo. Nagpadala si Terence ng isa pang liham sa mundo ng mga mortal noong araw na natanggap niya ang tugon. Naisip niya na baka makatanggap sila ng tugon sa loob ng ilang araw. Wala silang natanggap na balita mula kay Jenny noong nakaraan, kaya marahil ay makakatanggap na sila ng isa sa pagkakataong ito. Bukod sa usapin ni Jenny, hindi rin nanatiling walang ginagawa si Terence nitong mga nakaraang araw. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa istasyon ng transit, pati na rin kung nasaan sina Althea, Mirasol, at ang iba pa. Ilang taon na silang nasa Sky Class Island, pero hindi pa rin sila nagpapakita. Nagpagala-gala na si Terence sa mga isla, pero wala siyang narinig. May isang organisasyon sa Nakajima na dalubhasa sa pangungulekta at pagbebenta ng impormasyon. Hindi ito napansin ni Terence noon, ngunit narinig niya ito noong bumisita siya sa estado ng Mike sa pagkakataong ito. Agad siyang nagsagawa ng lahat ng uri ng misyon. Ang hindi kulang kay Terence ngayon ay ang mga spiritual jade. Matapos magastos ng malaki sa mga ito, lahat ng misyong inilabas niya ay naging pinakamahalaga at pinakamabilis na estado. Ano man ang balitang matanggap niya, ito ay isang masayang sitwasyon para sa magkabilang panig. Tumango si Teresa, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Masaya siya na makakapag-stay si Terence ng ilang araw. Nang matapos ni Terence ang pag-aayos ng pormasayon ng pavilion para sa Heaven Elixir, pinag-uusapan ng sikat na sekta ng medisina kung paano haharapin si Terence. Naroon sina Dimitri, Dogen, at Bradley. Hindi naman dumanas ng malaking pagkalugi ang pamilyang Zing sa pinakahilagang isla, ngunit wala rin silang napala.
Ang tanging konswelto ay magaganda ang mga tabletang ginawa ni Terence, at nabawi na nila ang ilan sa kanilang mga pagkalugi. Isa ng lalaking kayang lumipad sa himpapawid si Terence. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na muna natin siyang guluhin. Dahil sa si acceptance pill, dapat na rin nating ilipat ang ating focus sa silangang kontinente. Kapag bumalik na tayo sa silangang kontinente, hindi na dapat ipag-alala ang isang simpleng Heritage Elixir Pavilion. Malinaw na ibinaling ni Dimitri ang kanyang atensyon kay Yvonne, at ayaw na niyang kalabanan si Terence. Pinsan, mali ka. Nakalimutan mo na ba ang isinulat ni Yvonne sa kanyang liham? Malinaw na magkaugnay sila ni Terence, paano maihahambing ang isang simpleng tableta ng Hyna kay Terence? Kung hindi mo malulutas ang problema, hindi ka makakatakas mula sa anino ni Terence kahit na bumalik ka pa sa silangang kontinente. Malamig na ngumiti si Dogen. Hindi na siya nang ahas na guluhin si Terence ngayon, ngunit hindi basta-basta makakaalis si Dimitri. Biglang sumama ang mukha ni Dimitri. Paano niya hindi maalala ang sagot ni Yvonne? Iisa lang ang pangungusap sa kabuuan, at napakasimple lang nito, putang ina mo. Nagdulot ng pagdududa kay Dogen ang mga sinabi niya, kailangan ba talaga niyang alisin muna si Terence? Lolo, hindi naman ganoon kalaki si Terence. Hindi natin siya kayang labanan sa panlabas na anyo, kaya kikilos tayo ng palihim. Hindi ako naniniwala na walang kapintasan ang batang ito. Sa kanilang tatlo, si Bradley ang pinakaayaw kay Terence, kaya siya ang pinakadeterminadong harapin si Terence. Lalo na't ang lalaking ito ay mayroong isang makapangyarihang organisasyon sa likod niya, at maging ang dulong hilagang isla ay halos masira nito. Ano ba ang silbi ng isang simpleng Terence para sa kanya? Matapos malaman na siya ay sasailalim sa matinding pagsasanay ng organisasyon, sumabog ang tiwala sa sarili ni Bradley. Ang mga tinatawag na palihim na aksyon at iba pa ay dahil lamang sa hindi niya ito masabi ng direkta, kaya nagkunwari siyang mahinhin. Pag-isipan natin ito sa pangmatagalan, o dapat tayong manatili sa ating lumang plano at dahan-daang putulin ang mga pakpak ni Terence. Ikinumpas ni Dimitri ang kanyang kamay at naglahad ng isang ligtas na plano. Sa pagkakataong ito, hindi na nila hinanap si Wash Ian para pag-usapan ito sa kanila. Sa katunayan, pakiramdam nila ay wala silang dapat pag-usapan. Tutal, ilang salita lang naman iyon. Walang maisip na magandang ideya si Dogen sa mga sandaling iyon, kaya tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, may humawak sa restriction ng sekretong silid na parang may kailangang gawin. Binuksan ni Bradley ang restriction at lumabas. Nang makita niya ang isang disipulo ng sikat na sekta ng medisina na nakatayo ng magalang sa labas, naiinip siyang nagtanong, ano iyon? Hindi mo ba alam na may mahahalagang bagay tayong pinag-uusapan dito? Pagbati, batang Panginoon. Alam nang nasasakupan na ito ang kanyang krimen. Pero ang tagapamahala ng Central Chamber of Commerce na si Harry ay bumisita sa iyo, at sinabi niyang ito ay isang agarang bagay, kaya ikinuyom ng disipulo ng sekta ng medisina ang kanyang mga kamao at yumuko, medyo kinakabahang nagsalita. Si Harry mula sa Central Chamber of Commerce. Hindi ko siya kilala, ano kayang mahalagang bagay ang mayroon? Isa pa, gabi na rin ngayon. Kung may gagawin siya, pwede siyang bumalik bukas. Kumunat ang noo ni Bradley at ayaw makipag-usap kay Harry. Bradley, mabuti pang umalis ka na. Medyo matibay ang sentral na kamara ng komersyo. Bagamat medyo mababaw ang pundasyon nito, nagpapakita na ito ng mga senyales ng pakikipagkompetensya sa mga mas lumang kamara ng komersyo. Walang masama sa pakikipagkasundo sa kanila. Lumabas si Dogen at sinabing, para sa sikat na sekta ng medisina, pinakamabuting magkaroon ng ilang karagdagang kakampi ngayon. 6,052. Wala nang natitirang pag-asa ang PhilHealth, wala ring magagawa ang medicine sec kay Terence kung hindi sila gagawa ng mga bagong kakampi. Akala ni Bradley ay totoo iyon. Gayunpaman, hindi siya mawawala ng kahit isang piraso ng karne kung makikita niya ito, kaya pupunta muna siya at titingnan ito. Sige, Lolo, titingnan ko lang. Pag-uusapan natin ang nangyari kanina mamaya. Ikinuyom ni Bradley ang kanyang mga kamao at naglakad patungo sa harapan ng bulwagan. Masaya si Harry matapos bugbugin si Janding, kaya umiinom siya ng tsaa at naghintay sa bulwagan ng sekta, hindi nagpapakita ng anumang pagkainip.
Pumunta siya upang hanapin si Bradley dahil mayroon siyang misyon na dapat tapusin, syempre. Para kay Harry, mas mabuti kung mas marami siyang misyon. Sa ganitong paraan, makakaipon siya ng mas maraming merito, at maaaring malampasan niya si Leandro balang araw. Pumasok si Bradley sa sala at nakita niyang tila mas bata sa kanya si Harry. Bigla siyang nakaramdam ng paghamak dito at tumango ng walang pakialam bilang pagbati. Manager Kang, tama ba? Maaari ko bang malaman kung bakit mo ako hinahanap? Mayabang na umupo si Bradley. Tungkol naman sa ideya ng paghahanap ng kakampi, pansamantala niya itong isinantabi. Kahit na gusto niyang makahanap ng kakampi, kailangan muna niyang makuha ang kalamangan sa usapin ng momentum. Saka lamang siya magkakaroon ng magandang posisyon sa alliance. Ikaw si Bradley. Mukhang hindi naman. Hindi masyadong natuwa si Harry sa inaakala ni Bradley, sino ba siya sa akala ng lalaking ito. Nangahas itong maging mayabang sa harap niya. Nandilim ang mukha ni Bradley at sumangot siya. Anong ibig mong sabihin? Nandito ka ba para pagtawanan ang batang Panginoong ito? Ganun ba kaganda ang maging tindero ng Central Chamber of Commerce? Sige, hindi ako magsasalita ng walang katuturan sa'yo. Sabi ng mga nakatataas, dapat daw ay sanayin ka, kaya hiniling nila sa akin na tulungan ka. Pero kung titingnan kita, parang hindi mo masyadong iniisip ang tulong ko. Natatawang sabi ni Harry habang humihigop ng tsaa. Ang sarap sa pakiramdam na umakto ng kalmado. Ang mga nakatataas. Maaari kayang ikaw si. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bradley, at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Kadalasan ay nakikipag-ugnayan siya sa organisasyon sa pamamagitan ng malayuang paraan. Kahit noong nagkita sila, hindi pa niya talaga nakikita ang mukha ng kabilang panig. Kung si Harry ay talagang isang taong ipinadala ng organisasyon, kung gayon ito ang unang pagkakataon na makikita siya ni Bradley ng personal. Mabuti naman at alam mo. Napakahusay ng performance mo sa pinakahilagang isla, kaya hiniling sa akin ng organisasyon na mag-focus sa pagsasanay sa iyo pagbalik mo. Ikinumpas ni Harry ang kanyang kamay, kalmado ang kanyang mukha at nanatiling kalmado na parang siya ang pinuno, ngunit lihim siyang nasisiyahan sa kanyang sarili. Hindi ko alam na dumating na pala si Kang, tindero, at hindi kanya sinalubong, patawarin mo ako. Parang may bumulusok na hangin sa puwitan ni Bradley. Tumalon siya at yumuko habang nakakuyom ang mga kamao. Lumapit siya kay Harry nang may malaking ngiti. Ilang salita lang iyon, pero sigurado si Bradley na miyembro si Harry ng mahiwagang organisasyon. Gaano man kataas o kababa ang kanyang posisyon, mas malakas pa rin siya kaysa sa isang bagong miyembro na katulad niya. Hindi siya nangahas na magpakita ng anumang kapabayaan. Hindi nagulat si Harry sa biglaang pagbabago ng ugali. Ibinaba niya ang kanyang tasa at mahinang bumulong ng N bago casual na ikinumpas ang kanyang kamay, walang anuman. Maupo ka at mag-usap. Si Manager Kang ay isang pinarangalan na panauhin, maupo po kayo. Nahihiya at nakangising sabi ni Bradley habang yumuko para hilingin kay Harry na magpalit ng upuan, sinusubukan niyang burahin ang masamang impresyon niya noong una siyang pumasok. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Tutal, teritoryo ito ng sekta mo. Hindi ko tungkulin na bantayan ang hukbo. Umupo ka agad at pag-usapan natin ang tungkol dito. Tuwang-tuwa si Harry sa pagbabago ng ugali ni Bradley. Umarte siyang parang napakamapagbigay at patuloy na umakto ng kalmado. Hindi nangahas si Bradley na sumuway, ngunit hindi rin siya maaaring umupo muli. Naupo siya sa upuan sa ibaba ni Harry at magalang na nagtanong, ano ang dahilan ng pagbabalik mo rito, Manager Kang? Ganito kasi. Malinaw na sa amin ang sitwasyon ng sikat na sekta ng medisina sa Middle Island. Noong una, wala kaming kinalaman sa nangyari sa iyo, pero dahil nasa iisang panig na tayo ngayon, dapat ay mas malaki o mas kaunti ang tulong na ibinibigay namin sa iyo. Sabi ni Harry nang may malaking ngiti, na para bang nandito talaga siya para bigyan ng sekta ng isang magandang bagay. Hindi alam ni Bradley kung paano sasagot, kaya tumango na lang siya bilang pagsang-ayon at magsabi ng mga walang kabuluhang salita ng pasasalamat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Harry. Binuksan niya ang supot sa gilid at iniluwa ang isang napakagandang pogen ng gamot na may tableta bilang display. Nakita mo ba yon? Ito ang banal na sandata na kayang magpabago sa sitwasyon ng iyong sikat na sekta ng medisina.
Mahiwagang ngumiti si Harry habang tinatapik ang Pogon gamit ang kanyang hintuturo, na lumilikha ng isang malinaw na tunog. Tindero Kang, maaari ko bang malaman kung anong uri ng banal na artifact ito? Mabilis na nakipagtulungan si Bradley at nagtanong, ngunit medyo may paghamak sa kanyang puso. Hindi ba't isa lamang itong ordinaryong Pogon ng gamot at isang tableta ng Central na Chamber of Commerce? Paano ito maituturing na isang makabagong banal na artifact? Hehe, kung hindi sinabi sa iyo ng batang Panginoon na ito, hindi mo mahuhulaan kung anong uri ng banal na artifact ito kahit nabugbugin ka pa hanggang mamatay. Halika, 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 ipapakita ko ito ng direkta at hahayaan kitang palawakin ang iyong mga abot tanaw. Sumabog ang pagmamalaki ni Harry habang inilalabas niya ang mga sangkap para sa isang grade 5 Grand Recovery Pill, handa na itong gawin agad. Si Bradley ay isang taga-dalisay din, at natural na alam niya ang gamit ng mga sangkap na ito. Hindi siya nagsalita, ngumiti lamang habang pinapanood si Harry na nagtatrabaho. Hindi niya alam ang sasabihin bago niya nalaman ang misteryo ng Pogon. Mabilis ang mga galaw ni Harry habang binuksan niya ang flat panel ng Pogon at pinili ang recipe para sa tier 5 recover pill mula sa listahan ng mga pangalan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang purong chi para gawing apoy ng pill at sinimulang gawin ang pill. Ipinapakita ng tableta ang balangkas ng tableta, at may tutunog na notifikasyon sa bawat pagbabago. Automatikong inaayos din ang init ng tableta, at hindi na kailangang mag-alala pa si Harry. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ipadala ang kanyang chi ng dahan-dahan sa tableta. Sa proseso, nagkaroon pa nga ng oras si Harry para makipag-usap kay Bradley. Pagkalipas ng 2 oras, ang tableta ay nag-ring ng malinaw, kumpleto na ang tableta. Nakita mo ba yon? Ito ang banal na kagamitan para sa alchemy na ibibigay ko sa iyo. Lahat ng elixir sa ilalim ng Golden Class Level 5 ay maaaring gawin gamit ang automatikong refining god tool na ito. Ang kailangan mo lang ay isang practitioner na kayang i-convert ang chi sa refinement fire, at patuloy na magpadala ng chi para mapanatili ang refinement fire. Binuksan ni Harry ang kaldero at kumuha ng tier 5 Great Recovery Pill, at ibinigay ito kay Bradley ng may pagmamalaking ngiti. Parang maalo na dagat ang puso ni Bradley. Medyo matamlay ang buong pagkatao niya. Lubos nitong binaligtad ang dati niyang sentido komon sa alchemy. Sa loob lamang ng mahigit 2 oras, madali niyang napino ang isang high-grade na 5th grade Great Recovery Pill. Hindi talaga ito katanggap-tanggap para sa kanya. Higit sa lahat, wala talagang pakialam si Harry sa proseso, walang refiner na nag-ambala habang gumagawa ng tableta noon, at totoo na hindi naman nag-ambala si Harry ngayon, ginagamit lang niya ang kanyang chi para lumikha ng apoy sa tableta. 6,053. Manager Kang, ilan ba itong mga automatikong kagamitan sa pagpino ng mga banal na kagamitang ito? Mayroon pa bang ibang mga paghihigpit? Naramdaman ni Bradley na medyo natuyo ang kanyang lalamunan. Nahihirapan siyang lumunok at nagtanong. Huwag kang mag-alala, pwede kang magkaroon nito kahit gaano karami ang gusto mo, basta maipagbili mo. Tungkol naman sa mga restriction, nakita mo na mismo, sino man na makakabuo ng core fire ay pwedeng gumamit nito. Ang kaibahan lang ay ang dami ng chi na mayroon ka. Para makagawa ng Golden Class 5th Level Pill, ang dami ng chi na kailangan mong panatilihin ay hindi kayang gawin ng isang practitioner na hindi pa nakakarating sa foundation stage. Nasisiyahan si Harry sa respeto sa mga mata ni Bradley. Maganda ang mood niya at mas magalang siyang nagsalita. Napakagaling niyan. Gamit ang automatikong kagamitang ito sa pagpino ng pill, ang negosyo ng Heavenly Pill Pavilion ay agad na babagsak ng kalahati. Ikinumpas ni Bradley ang kanyang kamao ng may pananabik. Matagal na niyang gustong harapin si Terence, at ngayong mayroon na siyang tulong ng kayamanang ito, maaari na niyang bigyan ng nakamamatay na suntok ang Heavenly Elixir Pavilion. Bagamat maraming nabentang high-grade elixir ang Heavenly Elixir Pavilion, ang tunay na nabibili ay ang mga low-grade elixir. Gamit ang automatic elixir refining divine tool na ito na kayang pinuhin ang lahat ng 5th grade elixir, sino pa rin ang pupunta sa Heavenly Elixir Pavilion para bumili ng mga elixir na mas mababa sa 5th grade. Sa katunayan, ang pagpino lamang ng mga tableta sa ika-5 baitang ay tiyak na hindi karapat-dapat sa titulong isang banal na sandata. Kahit na may unlapi na automatikong pagpino ng tableta, hindi ito kwalipikado.
Gayunpaman, ang isang pambihirang kayamanan, kung ito ay bahagyang pinalaki, ay malamang na hindi seseryosohin kung ito ay kokoronahan bilang isang banal na sandata. Tumawa ng malakas si Harry. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ni Bradley. Sa katunayan, maaaring magbenta ang Central Chamber of Commerce ng ganitong uri ng magagandang bagay, ngunit ang kasunduan sa pagitan nina Terence at Central ay balido pa rin. Ang lantaran na pagpigil sa Heavenly Pill Pavilion ay parang pagsira sa kasunduan. Pero iba ang pagbebenta nito sa sekta ng medisina. Kaya niyang i-target si Terence at sanayin si Bradley ng sabay, parang pagpatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato, lalo na nang malinaw na sinabi ni Bradley na gusto niyang i-target ang Heavenly Pill Pavilion. Manager Kang, dapat ko bang ipaalam ito sa 2 kong lolo? Kung maginhawa para sa iyo, bakit hindi mo sila hilingin na pumunta rito at magbigay-pugay? Malugod na tinatanggap ni Bradley ang kanyang puso, ngunit hindi naman siya ang namamahala sa sikat na sekta ng medisina, kaya kailangan pa rin niyang dumaan sa mga kinakailangang formalidad. Umabot ng mahigit 2 oras ang demonstrasyon ni Harry, at malamang na naiinip na sina Dimitri at Dojen. Kung hindi mamasamain ni Harry, maaari niya silang hayaang magkita at pag-usapan ang mga detalye. Walang problema, makakahanap ka ng mag-iimbite sa kanila. Tuwang-tuwa si Harry sa salitang batiin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay ng buong puso at nagpas siyang bigyan sila ng pagkakataong batiin siya. Hindi nangahas si Bradley na magpabeya. Dali-dali siyang humingi ng tawad at tumakbo palabas para maghanap ng mag-imbite kina Dimitri at sa iba pa. Inayos din niya ang mga tao para maghanda ng pagkain. Gabi na rin, kaya mas mainam na kumain at magkwentuhan. Naiinip na sina Dimitri at Dojen, pero hindi sila basta-basta makalapit at makatingin. Ayaw nilang magalit sa Central Chamber of Commerce, kaya tumakbo sila palapit nang marinig nilang nandito si Harry. Nagsisimula pa lang dumating ang pagkain, at silang 4 ay nagkukwentuhan habang kumakain, pinag-uusapan ang mga detalye ng pakikipagsosyo. Walang gaanong mapag-uusapan, handa ang Central Chamber of Commerce na magbenta ng ganitong uri ng magagandang bagay sa sekta ng medisina, at bago pa man nila malaman ang tungkol sa kasunduan sa pagitan nina Terence at Central, ang pamilya Zing ay labis nang nagpapasalamat. Pakiramdam nila ay tinamaan sila ng isang meat pie na nahulog mula sa langit, at hindi man lang sila tumutol. Parang tumango lang sila at sumasang-ayon sa anumang sasabihin ni Harry. Kung hindi lang dahil sa gusto niyang suportahan si Bradley, malamang niloko ni Harry ang pamilyang Zing. Maaaring hindi niya ginawa iyon, pero ibibigay pa rin niya ang halos lahat ng kita sa Central Chamber of Commerce. Pagsikat ng araw kinabukasan, ang sikat na sekta ng medisina, na nakakuha na ng sapat na automatikong hurno ng alchemy mula sa Central na Chamber of Commerce ayon sa napagkasunduan, ay nagsimula ng kanilang mga paghahanda sa pagbebenta. Napakasimple lamang ng kanilang pamamaraan. Nagayos sila ng mahigit 100 apprentice ng alchemy, bawat isa ay may automatikong hurno ng alchemy at ilang bodyguard, at nagsimulang ipakita ang mahika ng automatikong hurno ng alchemy sa mga mataong interseksyon ng gitnang isla sa ilalim ng bandila ng sikat na sekta ng medisina. Minsan, ganoon lang kasimple ang mga benta. Kahit gaano mo pa ito pag-usapan, tiyak na hindi ito kasing ganda ng nakikita mo mismo. Sa loob lamang ng isang umaga, ang pangalan ng banal na sandata para sa automatikong alchemy ay nagpasiklab ng opinyon ng publiko sa Nakajima. Nasaan ka man, maririnig mo ang mga keyword tulad ng sikat na sekta ng medisina, banal na sandata para sa automatikong alchemy, at iba pa na palaging binabanggit. Kung tungkol naman sa punong himpilan ng sikat na sekta ng medisina, napapaligiran ito ng mga taong gustong bumili ng mga automatikong hurno ng alchemy. Sino ang makakaalam kung ilan sa mga magagandang bagay na ito ang mayroon? Hindi ba't malaking kawalan kung mahuhuli sila ng isang hakbang at hindi nila ito makuha? Nakatayo sina Dimitri at Dojen sa ikalawang palapag ng sikat na sekta ng medisina at tiningnan ang mga tao sa ibaba. Napakalawak ng kanilang ngiti kaya hindi makita ang kanilang mga mata. Ang Heavenly Pill Pavilion, na nasa tapat nila, ay inatake ng automatikong alchemy furnace. Ngayon, sa wakas ay bumalik na ito sa dating desyerto at kakaunti ang tao.
Bagamat puno ng tao ang kalye, wala ni isang tao ang pumunta sa Heavenly Pill Pavilion para bumili ng mga gamot. Si Bradley, ang batang ito, ay talagang lumaki na. Ang kinabukasan ng aming pamilya Zing ay nakasalalay sa kanya. Bago ngayon, hindi man lang namin naisip na makakabuo siya ng relasyon sa Central Chamber of Commerce at supulan ang Heavenly Pill Pavilion ng ganito kalaki. Tumawa si Dojen at pinuri ang pagganap ni Bradley. Huwag mo siyang masyadong purihin, hindi kayang tiisin ng batang ito. Magiging proud siya sa hinaharap. Isa pa, maaaring hindi na mapigilan ang Heavenly Elixir Pavilion habang buhay. Tutal, lahat naman ay naghahanap lang ng bago ngayon. Sa hinaharap kapag kailangan nila ng mga table tasks na mas mataas sa ikalimang realm, may mga tao pa ring pupunta sa Heavenly Elixir Pavilion para bumili ng mga ito. Tila mahinhin si Dimitri, ngunit sa totoo lang ay napaka-proud niya sa kanyang puso. Apo niya si Bradley. Kung hindi siya proud, sino ang magiging proud? Hindi nag-aalala si Dimitri tungkol sa benta ng mga table tasks na higit sa grade 5 sa Heavenly Pill Pavilion. Dahil sa malaking popularidad na dala ng automatic alchemy furnace, kung may gustong bumili ng mga table tasks na higit sa grade 5, ang unang taong maiisip nila ay tiyak na ang sikat na sekta ng medisina. Walang duda tungkol dito. Hanggat makakagawa ang sekta ng isang tableta na kapareho ng kalidad ng Sky Elixir Pavilion, kaya nilang alisin ang karamihan sa mga customer. Sa kasamaang palad, alam ni Dimitri na wala siyang pagkakataong manalo kung gusto niyang makipagkompetensya kay Terence. Huwag kang mag-alala tungkol sa hinaharap. Magiging masaya ako ng matagal na panahon na makita silang nasa kaawa-awang kalagayan. Ngumiti si Dojen at ikinumpas ang kanyang kamay. Pagkatapos, nakinig siya ng ilang sandali. Maraming tao ang nag-uusap tungkol kay Bradley at sa automatikong pagan ng alkemiya. Inanunsyo ng sekta ng medisina na si Bradley ang nag-imbento ng automatikong hurno ng alchemy, kaya naman ang reputasyon ng bata ay tumaas sa isang nakakatakot na antas sa loob lamang ng kalahating araw. Isa rin ito sa mga kahilingan ni Harry. Malinaw ang layunin, gusto niyang itago ang katotohanang may ginagawang masama ang Central, at kasabay nito, gusto niyang sanayin si Bradley. 6,054. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pamamaraan ay walang silbi kay Terence. Paano makakagawa si Bradley ng automatikong pagan ng alkemiya? Ngunit hanggat wala silang dala, hindi natatakot ang Central kay Terence. Pinsan, narinig mo ba yon? Sinasabi ng mga tao sa ibaba na si Bradley ang pinakanamumukod tanging anak ng ating pamilyang Zing, at isa pa nga sa mga pinakanamumukod tanging henyo ng gitnang isla. Sa tingin ko rin ay siya ang tagapagligtas ng ating pamilyang Zing. Sa aking palagay, sayang lang kung hahayaan nating manatili si Bradley sa gitnang isla. Kailangan talaga nating humanap ng paraan para maibalik siya sa silangang lalawigan, kung saan maipapakita niya ang kanyang talento. Walang nakakaalam sa iniisip ni Dojen, ngunit bigla niyang nabanggit ang silangang lalawigan. Sa simula, ayaw niyang bumalik agad sina Dimitri at Bradley sa silangang kontinente, kaya't hinayaan niya itong harapin ang makalangit na Elixir Pavilion ni Terence ng mag-isa. Ngunit ngayon, malinaw na nagbago ang isip niya. Oh! Dongju, may ideya ka ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Bahagyang ngumiti si Dimitri. Dahil sa magandang sitwasyong nilikha ng automatikong hurno ng alchemy, hindi siya nagmamadaling bumalik sa silangang kontinente. Kung makakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Nakajima, magkakaroon siya ng mas kumpiyansa pagbalik niya sa silangang kontinente. Tiyak na mas magiging madali ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Ito ang iniisip ko. Pagkatapos ng ilang araw, kapag naging matatag na ang sitwasyon ng sikat na sekta ng medisina, hahayaan natin si Bradley na uminom ng Henapil at pumunta sa silangang kontinente kasama ang armada ni Chanba. Gamit ang katalinuhan ni Bradley at ang Henapil bilang pangsira ng pinto, tiyak na makukuha niya ang pabor ni Ifan. Magiging madali para sa kanya na magkaroon ng matibay na pundasyon. Pagdating ng panahon, maaari kang bumalik at tumulong, at ang ating pamilya Zing ay makakabangon muli sa bundok ng Dongshan sa silangang kontinente. Ipinaliwanag ni Dojen ang kanyang plano sa malumanay na boses. Sa katunayan, pareho pa rin ito pagkatapos ng lahat, at walang bago tungkol dito.
Gayunpaman, ang kanilang orihinal na plano ay sina Dimitri at Bradley ay magkasamang pumunta sa Yifan, kasama si Dimitri bilang pinuno. Ngayon, si Bradley ay pumunta ng mag-isa, na maaaring mas epektibo kaysa sa dalawang tao. Bahagyang tumango si Dimitri, na para bang medyo naantig siya sa panukalang ito. Dahil sa kasaganaan ng sikat na sekta ng medisina, ayaw niyang sumuko agad. Tunay ngang magandang mungkahi na hayaan si Bradley na pumunta sa silangang kontinente ng mag-isa habang siya ay mananatili ng ilang sandali upang pangalagaan ang sikat na sekta ng medisina. Walang pagmamadali para dito. Gayunpaman, may ilang oras pa bago makarating ang plote ni Mike sa silangang kontinente. Hindi kailangang sumakay agad sa barko si Bradley. Ang pinakamahalaga ay patatagin ang kasalukuyang kapaki-pakinabang na sitwasyon. Sumang-ayon na si Dimitri sa opinyon ni Dogen sa kanyang puso, ngunit hindi na kailangang magdesisyon kaagad. Mayroon pa ring sapat na oras. Habang mayabang ang mga miyembro ng pamilya Zing, si Terence, na nasa Heavenly Elixir Pavilion sa tapat nila, ay medyo nagulat. Nakikita niya ang mga disipulo ng medicine sect na nagdedemonstrasyon sa mga kalye gamit ang kanyang spirit sense, kaya naman naiintindihan niya ng mabuti ang automatic alchemy furnace. Isa itong automatikong pagan ng tableta. Paano ito nakuha ng pamilya Zing? At isa itong pagan na kayang gawing mas malakas ang kahit anong tableta na mas mababa sa Golden Class Level 5 kaysa sa nasa Common World. Malamang isa itong tao mula sa Central. Binawi ni Terence ang kanyang spirit sense at nakita kung sino ang nasa likod nito. Wala siyang pakialam sa karamihan. Ang pagbebenta ng mga automatikong pagan ng pill na ito ng sikat na sekta ng medisina ay lubos na nakaapekto sa negosyo ng ating Heavenly Pill Pavilion. Hindi man lang ako nakakumpleto ng kahit isang order ngayon. Hindi siya nagrereklamo. Tutal, ang Heavenly Pill Pavilion ay hindi naman talaga umaasa sa pagbebenta ng mga elixir para mabuhay, kaya ang isang panahon ng depresyon ay hindi magiging problema. Ha! Isang tableta lang naman ang mas mababa sa ikalimang antas ng Golden Class, walang problema. Ang mga daga sa gitna ay hindi nangangahas na atakihin ako ng direkta, kaya maliliit na trick lang ang kaya nilang gawin. Iniisip nila na kaya nilang atakihin ang Heavenly Pill Pavilion sa pamamagitan ng sikat na medicine sect. Talagang minamaliit nila tayo. Hindi ba nila naiintindihan na ang anumang Mystic First o Second Level Pill ay sapat na para tumagal ang Heavenly Elixir Pavilion ng 1 o 2 taon? Bahagya ng umiti si Terence. Ang isang tunay na high-end na elixir ay talagang kayang suportahan ang Heavenly Elixir Pavilion ng 1 o 2 taon, kahit isang dekada o 2. Kaya ang isang Golden Class Level 5 Automatic Alchemy Furnace ay talagang hindi isang banta. Tama ka. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para tapusin ang negosyo ng mga mababang-end na tableta at tumuon sa dekalidad na ruta. Kailangan mong magtrabaho ng husto sa alchemy at huwag maging tamad. Binigyan ni Teresa si Terence ng malaking ngiti, ngunit kahit paano mo ito tingnan, ito ay ekspresyon ng isang may-ari ng bahay na nakatingin sa isang matagal ng manggagawa. Hindi ba dapat ikaw ang magsumikap para maging isang mestiko? Tanong ni Terence, hindi alam kung tatawa o iiyak. Bakit nandito ka? Ano ang saysay ng pagtatrabaho ng ganito kahirap? Kapag naglakas loob kang magpabeya, sisipain kita. Natatawang sabi ni Teresa, na nagpapakita ng kanyang maliliit at mapuputing ngipin. Tinakpin ni Milky ang kanyang bibig at tumawa. Malumanay siya at hindi sumingit. Dahil walang pakialam sina Terence at Teresa sa automatikong pagan ng alkemiya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Nakipag-usap si Terence sa 2 babae bago bumaling kay Jenny. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, sayang naman at hindi bumalik si Jenny. Kung nandito lang siya, hindi na sulit banggitin ang isang grade 5 automatic alchemy furnace. Kaya pa niyang gumawa ng mas mataas na grade na alchemy furnace at agad na sugpuin ang sikat na sekta ng medisina. Hindi tulad ngayon, nakatitig lang tayo rito dahil wala tayong alam tungkol sa teknolohiya para gawin ito. Hindi ba't kakasabi ko lang na hindi naman malaking bagay yon? Bakit kailangan kong lumabas ng tahimik? Hindi mo naman talaga alam kung paano maawa kay Jenny. Sasabihin ko sa'yo pagbalik niya.
Sandali na natigilan si Teresa, pagkatapos ay binago niya ang usapan gamit ang isang biro. Alam ni Terence na ayaw nitong malungkot siya para kay Jenny, kaya ngumiti siya at nagkibit-balikat, napakabait ni Jenny. Wala ring silbi kahit magreklamo ka pa. Ibig mong sabihin, napakabangis ko. Naniniwala ka bang sisipain kita? Single ni Teresa at sa wakas ay matagumpay na binago ang usapan. Pinag-uusapan ni Terence at ng iba pa si Jenny, na gumagalaw pa rin sa wormhole. Dahil dati ay may kamalayan siyang gumagalaw, ang kanyang bilis ay naging medyo bumagal nang bumalik siya sa pagiging isang particle, ngunit ang pagbagal na ito ay inihambing sa ibang mga particle. Sa katunayan, ang bilis na ito ay napakabilis na sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang espasyo ng wormhole ay naiiba sa labas ng mundo. Ang distansya at oras sa loob ay napakamalabo. Hindi alam ni Jenny kung gaano na siya katagal kumilos o kung gaano na siya kalayo. Sa anumang kaso, ang labasan na kanyang hinihintay ay hindi agad lumitaw. Hanggang ngayon, sa wakas ay may 12-dosenang puting batik na may iba't ibang laki sa harap ng espasyo ng wormhole. Para maging eksakto, ito ay isang medyo malaking batik at 12-dosenang maliliit na batik. Mula sa pananaw ni Jenny, ang malaki ay halos kasing laki ng isang plato, habang ang maliit ay kasing laki lamang ng isang buto ng lingga. Ang 12-dosenang maliliit na tuldok na pinagsama-sama ay maaaring hindi man lang umabot sa kalahati ng laki ng malaki. 6,055. Ang mga puting batik ng liwanag na ito ay dapat na siyang labasan ng wormhole, ngunit hindi inaasahan ni Jenny na magkakaroon ng ganito karaming wormhole. Ang pinakamalaking bahagi ng liwanag ay walang dot ang lokasyon ng central control wormhole. Tungkol naman sa mas maliliit, hinulaan ni Jenny na ang mga ito ay ang maliliit na bitek na naglaho sa secular na mundo. Hindi ito makakaapekto sa labas ng mundo at magiging epektibo lamang sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon. Halimbawa, noong pabalik na si Jenny sa Sky-class Island, pumasok siya sa espasyo ng wormhole dahil iniisip niya ang tungkol sa wormhole. Bagamat malaki ang papel ng sarili niyang kagustuhan dito, hindi maikakaila na ang maliliit na bitek na nakakalat sa iba't ibang lugar sa secular na mundo ay mahalaga rin. Kung hindi, gaano man kalalim ang iniisip ni Jenny tungkol sa wormhole, hindi siya makakapasok dito. Tutal, ang pagbabalik sa isla na may Sky-class ay dahil sa koneksyon sa pagitan ng kanyang primordial spirit at ng kanyang katawan, ngunit si Jenny ay walang koneksyon sa wormhole. Masasabi lamang na mayroong isang maliit na puwang malapit sa villa. Hindi ko alam kung ito ba ang common world o ang Sky-class Island. Kung ito ang common world, pwede nating subukang tingnan kung alin ang malapit sa mansyon. Nasaan yung particle pa rin si Jenny, pero hindi nito napigilan ang pag-iisip niya. Maya-maya, dumating ang kumpol ng mga particle ni Jenny sa harap ng mga light spot sa kawalan. Ang pinakamalaki ngayon ay isang matatag na bilog na may diametrong 2 metro. Patuloy na pumapasok at lumalabas ang mga particle na nagpapatunay na tama ang kanyang naunang hula. Dito naroon ang sentral na control. Bukod pa rito, ang malalaking batik ng liwanag ay parang mga pakwan, habang ang maliliit ay bahagyang mas malaki kaysa sa mga itlog ng gansa. Sa hugis, wala sa mga ito ang pare-pareho at hindi maihahambing sa pinakamalaking labasan. Ang ilan sa mga ito ay parang manipis na baluktot na linya na maaaring isara at buksan anumang oras. Medyo mapanganib ang pumasok at lumabas sa mga ganitong siwang. Huminto ang grupo ni Jenny hindi kalayuan sa mga batik na may liwanag. Hindi siya nagmamadaling umalis. Sa halip, patuloy niyang pinagmasdan ang espasyo sa likod ng mga batik na may liwanag. Naisip niya na dapat na itong matapos, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi ito ang kaso. Pagkatapos ng mga batik na may liwanag, mayroong isang walang katapusang espasyo na umaabot palabas. Tila ang wormhole na ito ay maaaring humantong sa iba pang mga lugar. Sa pamamagitan ng mga puting batik ng liwanag na ito, nakumpirma ng kamalayan ni Jenny na ang labas ay hindi ang Sky-class Island, kundi ang secular na mundo. Pagkatapos, ang tanong ay, saan patungo ang wormhole pagkatapos niyang tawirin ang secular na mundo? Ito kaya ang sinaunang martial world na tinutukoy ni Terence. Nag-alangan si Jenny. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang magpatuloy sa paggalugad.
Siguro ay mahahanap niya ang lokasyon ng wormhole na hindi niya alam ang sentro. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal dito, pero siguradong nag-aalala sa kanya ang kapatid ni Terence. Matapos ang maraming pag-iisip, nagpasya si Jenny na tingnan ang sitwasyon bago bumalik sa secular na mundo. Sandali lang naman iyon. Hindi naman malaking bagay iyon, di ba? Dahil dyan, ang kumpol ng particle ay nagsimulang umikot sa paligid ng mga puting batik ng liwanag at lumutang patungo sa kabilang panig ng espasyo. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling distansya, biglang nakaramdam si Jenny ng matinding panganib. Walang pag-aalinlangan, agad niyang kinontrol ang kumpol ng particle upang umatras. Biglang lumitaw sa harap ni Jenny ang hindi mabilang na mga spatial blade. Kayang lipulin ng mga spatial blade na ito ang lahat ng materya, kasama na ang lahat ng anyo ng particle sa wormhole. Kung hindi nakareact agad si Jenny at umatras, tuluyan na sana siyang nalipol ng magulong spatial blades. Gayunpaman, may kaunting particle pa rin na hindi nakatakas at nabaluktot tungo sa kawalan dahil sa magulong spatial blades. Nakaramdam si Jenny ng sakit na tumatago sa kanyang kaluluwa, at halos gumuho ang kanyang kamalayan. Ang mga partikulo na ito ay pawang nabuo mula sa kanyang essence spirit, at ang pagkawala ng isang maliit na bahagi nito ay kasing sakit ng pagkalunok ng essence spirit ni Terence. Mabuti na lang at hindi siya masyadong lumayo at agad na bumalik sa lugar na may mga mapuputing batik. Dito, tuluyang nawala ang pakiramdam ng panganib. Tila hindi angkop para sa teleportasyon ang wormhole sa kabilang panig. Hindi nakakapagtaka na walang natitirang impormasyon sa mga materyales sa pananaliksik ng Central. Gayunpaman, imposible para sa mga mananaliksik sa sentro na maging katulad ni Jenny, na pag-alagala sa espasyo ng wormhole para mag-aral, kaya maaaring hindi nila alam ang tungkol sa mapanganib na wormhole dito. Wala nang ibang paraan. Maaari lang tayong umalis muna. Kung may pagkakataon sa hinaharap, babalik tayo para pag-aralan ang hindi matatag at mapanganib na wormhole na iyon. Sana ay maging mahalaga ito sa huli. Marahang bumantong hininga si Jenny sa kanyang kamalayan. Bagamat masakit ang pagkawala ng kanyang sinaunang espiritu, nasa anyo pa rin siya ng isang partikulo, kaya ang koneksyon ay hindi kasing lakas ng sa kanyang sinaunang espiritu. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi siya. Kung tungkol sa kung gaano kalala ang pinsala, malalaman lamang niya pagkatapos niyang bumalik sa kanyang soul form. Sana ay hindi nito maapektuhan ang kanyang pagbabalik sa Sky-class Island. Si Jenny, na kontrolado ng sentral na pamahalaan, ay tiyak na hindi gagamit ng mga labasan. Kahit na may anumang bagay sa labas na maaaring magbanta sa kanya, hindi niya maaaring ipaalam sa mga tao sa sentral na pamahalaan na ang mga sinaunang espiritu ay maaaring lumitaw sa mga wormhole. Kaya naman, pagkatapos ng ilang paghahambing, pinili ni Jenny ang isang labasan na mukhang mas matatag. Bagamat hindi ito ang pinakamalaki sa mga natitirang labasan, ito ay halos kasing laki ng isang pomelo. Sa ilalim ng pagmamasid ng kanyang banal na pandama, dapat ay walang tao sa labas, kaya hindi ito magdudulot ng kaguluhan. Higit sa lahat, mas ligtas ang isang matatag na labasan. Matapos ang panganib kanina lang, naging mas maingat si Jenny. Tungkol naman sa bitek malapit sa Villa, hindi ito napansin ni Jenny. Marahil ay nakatagpo siya ng isang hindi matatag na bitek noong mga oras na iyon. Hindi ito imposible, ngunit hindi niya alam kung siya ay mapalad o hindi. Ang masa ng mga partikulo ay maayos na dumaan sa labasan at bumalik sa dating diwa ni Jenny. Noon niya lang napagtanto kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan ng kanyang mapanganib na pagtatangka. Naroon pa rin ang sakit sa kanyang kaluluwa, at napagtanto ni Jenny na ang kanyang koneksyon sa Sky-class Island ay naging lubhang mahina. Kung mapuputol ang koneksyon sa kanyang pangunahing katawan, kakailanganin niyang dumaan sa isang wormhole para makabalik sa Sky Island. Hindi siya maaaring magtagal ng matagal, kung hindi ay magdurusa ang kanyang sinaunang espiritu at pangunahing katawan sa hindi na mababawing pinsala. Malapit na iyon. Akala ko maliit na pinsala lang iyon, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalala. Pero napakahina nito ngayon, kaya napakahirap bumalik sa Sky-class Island. Lihim na natakot si Jenny. Pinalakas niya ang kanyang pandama at pinagmasdan ang nakapalibot na kapaligiran.
Sa teorya, dapat sana ay naputol na ng pag-atake ngayon ang koneksyon sa pagitan ng kanyang primordial spirit at ng kanyang katawan. Ito ay dahil medyo nasira na ang baluti ni Jenny. Ang kanyang primordial spirit projection ay lubos na nakadepende sa baluti, at ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay kadalasang nakakamit din sa pamamagitan ng baluti. 6,056. Ngayon, naramdaman ni Jenny ang mahinang koneksyon na iyon. Lubos nitong nilagpasan ang baluti at katulad ng isang normal na primordial spirit projection. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ang mahinang pagpipigil na humihila sa kanyang primordial spirit ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Jenny na ang mahinang koneksyon na ito ay epekto ng sanga ng pagtitipon ng espiritu na pinaghirapan ni Terence na makuha. Nang ang kanyang espiritu ay nasa espasyo ng wormhole, ang sanga ng pagtitipon ng espiritu ay walang silbi, ngunit pagkatapos lumabas, agad nitong pinrotektahan ang koneksyon sa pagitan ng katawan at espiritu ni Jenny, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang mag-isip ng paraan upang makabalik sa Tianjia Island. Ha! Ba't nawala na ang labasan ng bitek kanina lang? Hindi na mahanap ng espiritual na pandaman ni Jenny ang bakas ng paglabas ng wormhole, at agad niyang iniling ang kanyang ulo at bumulong sa sarili sa pagkagulat. Ang isang maliit na labasan na tulad nito ay hindi sapat na matatag. Malamang na lumilitaw ito sa iba't ibang lokasyon sa bawat pagkakataon. Sa simula ay gusto ni Jenny na pumasok sa wormhole mula sa labasang ito at bumalik sa Sky Class Island, ngunit tila hindi na iyon posible. Naiintindihan ko. Sa mga labasan ng mga wormhole, ang tanging matatag ay dapat na iyong kontrolado ng sentro. Ang iba pang mga bitek ay lilito ng random sa iba't ibang lugar sa secular na mundo. Magbabago ang oras at lokasyon. Mukhang medyo mahirap kontrolin ang paggamit ng mga wormhole sa mga bitek na ito. Lumulutang si Jenny sa ere na may hitsura ng realisasyon sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam sa pagkawala ng labasan. Bagamat malubhang nasugatan ang kanyang sinaunang espiritu, at ang mahinang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang katawan ay hindi sapat para makabalik siya sa Sky Class Island, ibinuhos pa rin ni Jenny ang kanyang puso at kaluluwa sa pag-aaral ng mga wormhole. Maya-maya, sa wakas ay nagising na si Jenny mula sa kanyang pag-analisa. Lumingalinga siya sa paligid at nagtanong, ano yung lugar na ito? Paano ako makakabalik? Noong nasa wormhole siya, inakala ni Jenny na makakabalik siya sa Sky Class Island pagkalabas niya, kaya hindi na niya kailangang obserbahan ang paligid. Hindi mahalaga kung saan siya lumitaw, pero sino ang mag-aakala na ang aksidente ngayon lang ay magdudulot ng problema sa koneksyon niya sa kanyang pangunahing katawan. Ngayong wala na ang mga wormhole, kailangan niyang maghanap ng bago kung gusto niyang bumalik sa Sky Class Island. Mas mahalaga na ngayon kung nasaan siya. Bukod sa pagpasok sa wormhole at paglabas mula sa kabilang dulo, ang isa pang paraan ay ang maghanap ng paraan upang maayos ang kanyang primordial spirit at tingnan kung maibabalik niya ang koneksyon sa kanyang pangunahing katawan. Para magawa iyon, nadama ni Jenny na mas madaling mahanap ang wormhole. Kagubatan pala ito. Tungkol naman sa direksyon. Hindi na mahalaga iyon. Alamin muna natin kung saan ang kagubatang ito. Bulong ni Jenny sa sarili habang ang kanyang sinaunang espiritu ay dahan-daang lumilipad sa kalangitan. Mas malinaw ang tanawin mula sa tuktok ng kagubatan. Nakakalungkot na kahit malinaw niya itong nakikita, hindi pa rin niya matukoy ang lokasyon nito. Kung maaari lang sana siyang magdala ng ilang kagamitan sa pagpoposisyon o komunikasyon. Walang ibang nagawa si Jenny kundi pumili ng direksyon at lumipad ng dahan-dahan. Kasabay nito, sinubukan niyang pumasok muli sa wormhole gamit ang parehong paraan na ginamit niya dati. Lumalabas na kahit gaano niya pag-isipang mabuti ang tungkol sa wormhole, hindi na niya ito makapasok muli. Nagkataon lang talaga ang huling beses. Isang gumagalaw na bitek ng wormhole ang lumitaw malapit sa Villa, ngunit hindi na siya gaanong pinalad ngayon. Sandali. Ito ba ang marka ng aking espiritu? Biglang tumigil si Jenny at lumingon sa ibang direksyon. Nakaramdam siya ng mahinang koneksyon sa kanyang sinaunang espiritu doon. Nang dumating siya sa karaniwang mundo, ginamit ni Jenny ang spirit sense para markahan siya, ngunit dahil sa lakas ng kanyang spirit sense, hindi niya maramdaman ang mga bagay sa malayo.
Halimbawa, pagkatapos makipagkita kay Terence, hindi na niya naramdaman ang dalawang spirit sense mark. Ang biglaang pagbabago-bago ay nangangahulugan na ang dalawang spirit hunter ay nakapasok na sa saklaw ng pandama ni Jenny. Kung ganoon, noong umalis siya sa wormhole, napunta ba siya sa Europa? Ngayong mayroon na siyang lead, hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumilis na patakbo patungo sa spirit sense mark. Basta't matagpuan niya ang dalawang spirit hunter, kahit papaano ay makumpirma niya ang kanilang kasalukuyang lokasyon at makontak si Jacob at ang iba pa para ipaalam sa kanila na ligtas siya. Habang papalapit sila, mas malinaw na nararamdaman ng sinaunang espiritu ni Jenny ang marka ng espiritual na kamalayan, at nagsimulang maging kalat ang kagubatan. Halos nasa gilid na siya. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Jenny ang dalawang spirit hunter, ang itim na damit at ang hunter bow. Nakikipaglaban sila sa dalawang masasamang espiritu, at sa hitsura nito, sila ay lubos na nasa kawalan. Ang mga palaso ng pana sa Pangangaso ay isang malaking banta, ngunit ang masamang espiritu ay napakabilis, kaya madali nitong naiwasan karamihan sa mga palaso. Sa kabilang banda, ang sugat sa binti ng itim na kamisete ay hindi pa lubusang gumagaling, kaya medyo naapektuhan ang kanyang pagsulong at pag-atres. Kaya naman siya ay napigilan ng masamang espiritu. Napakahina talaga ng kakayahan ng isang spirit hunter na makabawi. Dahil mahina na siya, bakit hindi pa siya gumaling bago lumabas? Umiling si Jenny at agad na sumugod palapit. Umaasa pa rin si Jenny na makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Siyempre, hindi niya kayang panoorin lang silang dalawa na masugitan, kaya mabilis siyang kumilos. Bagamat nasugatan ang sinaunang espiritu ni Jenny, hindi naman malaking bagay ang harapin ang dalawang masasamang espiritu mula sa kontinente ng Tigre. Hindi na hinintay pang gumanti ang itim na kamiseta at pana sa Pangangaso, napatay na ni Jenny ang dalawang masasamang espiritu sa isang iglap. Ang paggamit ng kanyang nagliliyab na kaalaman at apoy pangharap mga bagay na ito ay hindi mas makapangyarihan kaysa sa kidlat. Bagamat kaunti lamang ang natutunan ni Jenny sa paggamit ng consciousness Spellfire, ang dalawang masasamang espiritu ay walang kakayahang lumaban. Pagkatapos ng sigaw, sila ay tuluyang natupok sa kawalan. Huwag mong sayangin ang soul power mo. Napakahalaga ng soul power ng dalawang masasamang espiritong ito. Sigaw ng itim na damit. Hindi man lang siya nag-abalang magpasalamat kay Jenny. Dali-dali siyang kumuha ng bote ng pangungulekta ng kaluluwa at sinimulang kolektahin ang soul power ng masamang espiritu na naglalaho sa hangin. Nagliwanag ang mga mata ni Jenny. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay may hawak na bote ng pampalusog. Akala niya pagkatapos nilang agawin ang kanilang mga bote noong nakaraan, wala na silang makain. Tila ba masyado siyang nag-iisip? Ang dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa sa bote ng pagtitipon ng kaluluwa ay maaaring makatulong sa pag-aayos ng kanyang sinaunang espiritu. Kung makakalap siya ng sapat na kapangyarihan ng kaluluwa, maaaring mabuo niya muli ang koneksyon sa kanyang katawan. Binabati ng pana ng Pangangaso si Ginoo, salamat sa iyong tulong. Matagal nang nakilala ng pana ng Mangangaso si Jenny. Matapos iligpit ang kanyang pana at palaso, mabilis siyang tumakbo palapit at yumuko ng may paggalang sa kanya. Noon lang naalala ng nakaitim na kamisete na ang taong nasa harap niya ay isang taong hindi niya kayang saktan ang damdamin. Mabilis siyang sumunod at nagpahayag ng kanyang pasasalamat, ngunit ang bote na nagtitipon ng kaluluwa ay hindi tumigil sa paggana. Iyan. Ito ang extra kong bote ng pagtitipon ng kaluluwa. Hindi mo naman kukunin yan, di ba? Biglang pinagsisihan ng itim na damit na kinuha niya ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa. Napakahalaga ng kapangyarihan ng kaluluwa ng masamang espiritu, ngunit kung kukunin ni Jenny ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa, malamang ay magsusuka siya ng dugo. Nakatitig ang pana sa itim na damit habang nangangaso, saka nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Magalang niyang sinabi kay Jenny, Panginoon ko, bilang pasasalamat sa pagliligtas sa amin, kung kailangan mo pa rin ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa, tiyak na ibibigay namin ito sa iyo. Gayunpaman, mayroon kaming misyon na isusumit sa pagkakataong ito. Maaari mo bang hayaan muna kaming gamitin ito? 6,057. Kumaway si Jenny.
Wala akong pakialam sa bote ng pangungulekta ng kaluluwa. Gayunpaman, kailangan ko ng soul power. Mayroon ka bang anumang paraan para makabili ng soul power? Walang halaga ang pera sa secular na mundo para kay Jenny. Mapa Dr. Larkin's Medical Group man o sa House Lane, malaki ang maibibigay nilang pera. Kung makakabili siya ng soul power para mabawi ang kanyang essence spirit, maganda iyon. Nagkatinginan sina Hunter Bao at ang nakaitim na damit. Hindi nila inaasahan na magtatanong si Jenny ng ganoon. Gayunpaman, hindi na ito nakakagulat. Kung tutuusin, si Jenny ay isa lamang espirito sa kanilang paningin. Siya ay sadyang napakalakas. Normal lang sa isang nilalang na mga ilangan ng soul power, pero sayang naman at hindi ganoon kadali ang bumili ng soul power. Panginoon ko, kaming mga spirit hunter ang pangunahing responsable sa pagkolekta ng soul power kapalit ng mga gantimpala. Gayunpaman, hindi madaling bilhin ito. Bagamat maaari naming kontaken ang mga tao sa parehong hanap buhay, maliit lang kami sa bilang sa simula pa lang. Maingat na paliwanag ni Hunter Bao. Ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan si Jenny. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang makapangyarihang espiritong ito ay medyo mabait. Magiging kapaki-pakinabang para sa kanila kung mapapanatili nila ang isang magandang relasyon. Nakasuot siya ng itim na kamisete at hawak niya ang bote ng pangungulekta ng kaluluwa. Nakuha na niya ang soul power mula sa dalawang masasamang espiritu, at may halos kalahating bote ng soul power sa bote ng pangungulekta ng kaluluwa, na isang magandang ani. Kung kailangan mo ng soul power, kunin mo na ito. Regalo ito ng pasasalamat sa pagliligtas sa atin. Ang mga noble spirit hunter ay hindi kailanman magiging walang utang na loob. Iniabot ng itim na damit ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa kay Jenny. Kahit na nakaramdam siya ng kirot, handa pa rin siyang suklian si Jenny para sa kabaitan nito. Salamat. Hindi ako magiging magalang. Hindi nagatubili si Jenny. Kinuha niya ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa at binuksan ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa sa loob. Isang mainit na pakiramdam ang agad na dumaloy sa kanyang sinaunang espiritu. Ang sakit na hindi nawala ay nabawasan ng kalahati. Ang kanyang mga pinsala ay nagsimula ring bumuti. Bagamat hindi pa rin niya maitatag ang koneksyon sa kanyang pangunahing katawan, ang mahinang pakiramdam na iyon ay medyo mas malinaw. Tila epektibo nga ang kapangyarihang ito ng kaluluwa. Hanggat mas marami siyang nakolekta, maaaring hindi magtatagal bago makabawi ang kanyang primordial spirit at makabalik na siya sa Tian Class Island. Dahil wala kang paraan para makabili ng soul power, alam mo ba kung saan ako mabilis na makakakolekta ng soul power? Tanong ni Jenny habang ibinabalik ang bote ng pangungulekta ng kaluluwa sa itim na damit. Sayang at itinago ni Terence ang kagamitan sa pagkolekta ng soul power na ginawa niya sa villa. Mas madali sana ang pagkolekta ng soul power kung hindi. Nagliwanag ang mga mata ng hunter na nangangaso, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung hindi babae si Jenny, baka naakit na siya rito. Ginoo, kung gusto ninyong mabilis na makakuha ng soul power, may isang lugar malapit doon na tinatawag na bayan ng masasamang espiritu. Mayroong hindi bababa sa 12 ng masasamang espiritu na nagtitipon doon. Kung lahat sila ay malipol, hindi magiging problema ang pagpuno ng 10 bote ng pagtitipon ng kaluluwa. Hindi ko lang alam kung gaano kayo kalakas, at kung kaya ninyo bang harapin ang napakaraming masasamang espiritu. Ang plano ni Hunter Bao ay hayaan si Jenny na harapin ang masasamang espiritu. Siya at ang kanyang itim na damit ay hindi nang ahas na lumapit sa bayan ng masasamang espiritu dahil napakarami nila. Hindi nila sila kayang harapin. Gayunpaman, naiiba si Jenny. Isa siyang makapangyarihang espiritu at may mahiwagang apoy na espesyal na ginagamit upang supulan ang masasamang espiritu. Maaari pa nga niyang durugan ang bayan ng masasamang espiritu. Sa kasamaang palad, 2 bote lang ng pangungulekta ng kaluluwa ang mayroon si Hunter Bao at ang itim na kamiseta. Kahit patayin pa nila ang lahat ng masasamang espiritu sa bayan ng masasamang espiritu, hindi pa rin sila makakapagdala ng gaanong soul power. Tama lang iyon para kay Jenny na masipsip.
Bukod sa soul power, dahil sa matagal ng pananakop ng masasamang espiritu sa bayan ng masasamang espiritu, malamang na mayroong ilang kagamitan at bagay na maaaring gamitin ng mga spirit hunter. Naniniwala ang hunting bow na sa benepisyong ito lamang, hindi na ito magiging mahalaga kahit ibigay niya ang lahat ng kanyang soul power kay Jenny. Bayan ng masasamang espiritu. Parang nakakatakot yan. Ano pa ang hinihintay natin? Bilisan mo na at umalis na. Bahagyang ngumiti si Jenny. Para makabalik agad sa tabi ng kapatid ni Terence, ano ba ang mga masasamang espiritong ito? Pupunta ka ba sa bayan ng mga masasamang espiritu? Hahaha. Matagal ko nang gustong pumunta roon. Kitang-kita sa itim na damit ang isang nasasabik na ekspresyon. May telepono ka ba? Hayaan mong gamitin ko. Hindi nakalimutan ni Jenny na kontaken sina Jacob at ang iba pa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa wormhole, pero siguradong nag-aalala ang kapatid ni Terence. Kumuha si Hunter Bow ng satellite phone at iniabot ito kay Jenny. Bilang isang mahusay na spirit hunter, maghahanda pa rin siya ng sapat na kagamitan para sa kanya. Dinial ni Jenny ang numero ng bilya, at tinagot ito pagkatapos ng 2 ring. Si Chester pala. Hipag Jenny. Saan ka nang galing? Labis na nag-aalala ang amo mo sa Skyclass Island. Hindi ka namin mahanap kahit saan sa mundo. Sabihin mo sa akin ang lugar at susunduan kita agad. Tuwang-tuwa si Chester nang marinig ang boses ni Jenny, sa wakas ay natagpuan na niya ito. Chester. Hindi mo na kailangang hanapin ako, mayroon akong gagawin, at babalik ako sa Skyclass Island pagkatapos ko. Padalhan mo ng sulat ang kapatid kong si Terence, sabihin mo sa kanya na ayos lang ako at babalik ako sa loob ng ilang araw, kaya huwag mo akong alalahanin. Hindi masyadong nagsalita si Jenny. Pagkatapos magbigay ng ilang simpleng tagubilin, ibinaba niya ang telepono. Nakahinga ng maluwag si Chester matapos malaman na maayos naman si Jenny. Hindi na siya nagtanong pa at umalis na para ipaalam ito sa iba, at sumulat din ng liham para kay Terence. Matapos lagdaan ng sentral ang kasunduan, ang karapatang gamitin ang wormhole ay bukas na sa mga tauhan ni Terence. Bagamat hindi maipadala ang mga sulat sa tamang oras, mas maayos pa rin ito kaysa dati noong hindi sila makontak. Pagkatapos ibaba ni Jenny ang telepono, sinundan niya ang itim na kamiseta at ang pana sa pangangaso papunta sa bayan ng masasamang espiritu. Tinataya niya na kakailanganin pa niya ng 3 hanggang 4 na bote ng soul power para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kung tungkol sa kung mabubuo niya ang koneksyon sa kanyang pangunahing katawan, hindi pa siya sigurado. Masasabi lang niya ay malaki ang posibilidad. Sa kasamaang palad, napagtanto ni Jenny na posibleng gamitin ang soul power para maayos ang espiritu, ngunit may problema kung gusto niya itong gamitin para palakasin ang espiritu. Parang sayang lang ang epekto ng pagkonsumo ni Terence ng spirit strength eneng at sabay na pagkasira ng espiritu. Kung hindi dahil sa kakayahan ng bote ng pagtitipon ng kaluluwa na salain at linisin ang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi sana naisip ni Jenny na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na naglalaho sa hangin ay walang pinagkaiba sa lason sa mga ordinaryong primordial spirit. Tanging ang mga masasamang cultivator lamang ang direktang lalamunan ng kapangyarihan ng kaluluwang ito. Sa aspetong ito, ang bote ng pagtitipon ng kaluluwa ay talagang isang mahiwagang kagamitan. Mabuti na lang at hindi pa ito naririnig ni Jenny noon. Kahit magandang bagay ang bote ng panggalap ng kaluluwa, nahiya si Jenny para agawin muli ang mga itim na damit at ang mga bote ng panggalap ng kaluluwa ni Hunter Bow dahil naaga na niya ang mga ito dati. Sa Skyclass Island, wala pa ring natatanggap na mensahe si Terence mula kay Chester tungkol kay Jenny, kaya nag-aalala pa rin siya. Sa nakalipas na 2 araw, ang mga automatikong hurno ng alchemy ng sikat na sekta ng medisina ay naging napakapopular sa Middle Island, at ang negosyo ng Heavenly Pill Pavilion ay talagang naapektuhan ng malaki. Sa unang tingin, mukhang kumita ng malaki ang pamilyang Zing, ngunit karamihan sa mga ito ay inilipat sa Central Chamber of Commerce. Hindi ito ibinunyag ni Terence, ngunit alam na alam niya ito. 6,058. Gayunpaman, hindi naging maayos ang lahat gaya ng inaakala.
Matapos mapatalsik si Janding mula sa Central Chamber of Commerce ni Harry, matagumpay niyang napukaw ang ugnayan sa pagitan ng Hong Chamber of Commerce at ng Central Chamber of Commerce. Commerce. Direktang pumasok ang dalawa sa isang malawakang digmaan sa negosyo. Sa ganitong mga pangyayari, walang nagbigay pansin sa usapin ni Melvin, at sa huli, naiwan lamang itong hindi naayos. Kapatid na Linford, narito ako upang magpaalam sa iyo ngayon. Hindi ako maaaring makialam sa mga gawain ni Nakajima, kaya mas mabuting magmadali akong bumalik sa North Island upang patatagin ang sitwasyon, nang sa gayon ay hindi maantig ng Central na Chamber of Commerce sa North Island ang aking pundasyon. Kinailangan ni Melvin na bumalik agad sa North Island, kaya pumunta siya sa makalangit na Elixir Pavilion upang makita si Terence. Mabuti naman at bumalik muna si Kuya Hong sa North Island. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga payaso na nasa gitnang isla. Isa pa, wala naman talagang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, kaya huwag kang mag-alala kung kaya mo. Babalik ako sa North Island maya-maya, at mag-uusap tayo ng maayos. Ngumiti si Terence, inasahan niya na hindi mababago ni Janding ang posisyon ni Melvin, at totoo nga. Hindi niya inaasahan na gagawing malaking bagay ng Hong Chamber of Commerce ang Central Chamber of Commerce. Isa pang kaaway para sa Central ay nangangahulugan ng isa pang kakampi para kay Terence. Isa pa, mayroon siyang malapit na relasyon sa Hong Chamber of Commerce, ngunit ang alitan sa pagitan nila ay sinimulan ni Janding, at walang sinuman mula sa Hong Chamber of Commerce ang nagpaalam kay Terence, ang Honorary Vice President. Sa ngayon, hindi siya interesado na makialam, kaya hahayaan na lang niya silang dalawa na mag-away ng ilang sandali. Iba si Melvin. Bilang anak ng pamilyang Hong, nag-aalala siya tungkol sa Kamara ng Komersyo ng pamilyang Hong kung maaari ba siyang makialam sa mga gawain ng gitnang isla o hindi. Ang tanging magagawa niya ngayon ay patatagin ang sitwasyon ng sangay ng pamilyang Hong at ng sentral na Kamara ng Komersyo pagbalik niya sa North Island. Hindi muna makakabalik si Terence kasama si Melvin, pero iba ang Hong Chamber of Commerce sa North Island kumpara sa nasa gitnang isla. Hindi niya kayang panoorin na lang si Melvin na mapunta sa isang mahirap na sitwasyon. Kapatid na Hong, pagbalik mo sa North Island, kung kailangan mo ng tulong, pwede kang humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Maaaring hindi sila masyadong makatulong, pero matutulungan ka nila sa ilang maliliit na bagay. Mas malalim ang koneksyon ni Terence sa North Island kaysa sa mga nasa Middle Island, at kapaki-pakinabang din ang kanyang reputasyon. Kung sakaling malagay sa alanganin si Melvin, maaari talaga siyang humiram ng maraming tulong. Sige, kung may kailangan, hindi ako magiging magalang sa iyo. Mas maganda ang pangalan mo kaysa sa karatula ng aming Hong Chamber of Commerce. Tumawa ng malakas si Melvin, at ang pag-aalala sa kanyang puso ay lubos na nawala. Sa North Island, hindi naging madali para sa Central Chamber of Commerce na supulan ang Hong Chamber of Commerce. Dahil sa mukha ni Terence, nasa isang hindi matatalo na posisyon na si Melvin. Sa katunayan, kung handa si Terence na makialam sa mga usapin ng gitnang isla, ang Hong Chamber of Commerce ang magkakaroon ng lubos na kalamangan. Sa kasamaang palad, si Janding at ang kanyang mga tauhan ay hindi pupunta kay Terence kahit nabugbugin sila hanggang mamatay, at hindi rin makahingi ng tulong si Melvin kay Terence. Nag-usap silang dalawa sandali at napagkasundo ang magkita muli sa North Island. Pagkatapos ay nagpaalam na si Melvin. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinakyan ang sinaunang barkong pandigma ni Chanba. Sa halip, sumakay siya sa kanyang lumilipad na spirit beast pabalik sa North Island. Matapos paalisin si Melvin, ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar. Hindi ito sinasadyang galaw, ngunit natagpuan niya sina Shenjin at Ivan na napapaligiran ng isang grupo ng mga tao sa dalampasigan. Mayroong 8 katao sa grupo, at karamihan sa kanila ay mga baguhang soul practitioner. Mayroong 2 profound practitioner at isang initial na mountain opening practitioner. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang malakas sa ibabaw ng isla, ngunit walang kilala si Terence sa kanila. Paano nila nagawang palibutan ang mga tao ng Wantong Chamber of Commerce at ng sekta ng Snowsword sa gitnang isla? Galing ba ang mga taong ito sa mga sinaunang pamilya? Nanlamig ang mukha ni Terence.
Tagasunod niya si Shenjin, at kahit ang mga sinaunang maharlikang bahay ay hindi kayang hawakan ang kanyang mga tao. Teresa, Milky, lalabas lang ako sandali. Humarap si Terence sa dalawang babae at lumabas ng kwarto. Hindi pa nanganganib ang buhay nina Shenjin at Yvonne. Bagamat napalibutan na sila ng grupo, ligtas si Yvonne, habang si Shenjin ay nagtamo lamang ng ilang panlabas na pinsala. Hindi alam ni Terence kung hindi ba nila sinasadyang patayin sila o kung pinaglalaroan lang nila si Shenjin, ngunit ginamit niya ang kanyang teknik sa pagtakas mula sa kidlat at agad na lumitaw sa dalampasigan. Boss! Nakita ni Shenjin ang kidlat at alam niyang si Terence iyon, pero hindi niya alam kung galit ba o hiya ang makikita sa mukha niya. Anong nangyayari? Lumitaw si Terence sa tabi ni Shenjin, ang malamig niyang mga mata ay nakatingin sa 8 lalaki. Boss Terence! Nakahinga ng maluwag si Yvonne habang nagmamadaling lumapit upang salubungin ito. Kasabay nito, ipinaliwanag niya, pasensya na. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ang mga taong ito ay mula sa Hangwo Academy sa lugar ng Yellow Classes sa East Continent. Iyan ang kanilang pinuno, ang anak ng Vice President ng Hangwo Academy, si Dado. Tumingin si Terence sa itinuturo niya. Ang lalaking nagngangalang Dado ay mukhang disente, nakasuot ng brocade robe at mukhang napakakahanga-hanga. Mayabang siyang nakatingin sa kanila, at ang tanging naunang elder ng nahating bundok sa kanila ay nakatayo sa tabi niya, nakatitig kay Terence ng may seryosong ekspresyon. Ang matandang lalaking ito lang ang nakakaalam kung gaano nakakatakot si Terence. Ang iba, kasama na ang 2 profound stage cultivator, ay hindi man lang napansin kung paano lumitaw si Terence dahil nakatalikod sila sa kanya. Boss, yung lalaking nagngangalang Dado ay gustong pilitin ang lahat ng trades union na ipakasal si Yvonne sa kanya. Dahil hindi pumayag si Yvonne, sinundan niya tayo rito. Nahiya si Shenjin dahil hindi niya maprotektahan ang mga taong mahal niya, pero pagkatapos lumitaw si Terence, hindi na niya mapigilan ang galit niya. Kahit sinong lalaking may lakas ng loob ay hindi kailanman papayag na agawin ng iba ang kanyang babae nang sa pilitan. Kahit alam niyang hindi siya mananalo, hindi siya outrage. Dahil dito, hindi agad humingi ng tulong si Shenjin kay Terence, kailangan niyang maglakas loob. Kumuha si Terence ng isang pampagaling na tableta at ibinigay ito kay Shenjin. Hindi naman malala ang kanyang mga pinsala, ngunit walang masama sa paggamot sa kanya. Hindi tumanggi si Shenjin at kinuha ang tableta at nilunok ito. Hangwo Academy. Hindi ko pa naririnig yan. Bakit ba ang daming basura ang nangangahas pumunta sa Nakajima at magpasikat? Iniisip mo ba talaga na dahil lang sa taga-silangang lalawigan ka, mas nakahihigit ka sa iba? Humarap si Terence kay Dado, kalmado at nanunuya ang mukha. Hindi nagalit si Dado. Sa halip, tumawa siya ng mahinahon at tumango. Buntis na taga-probinsya, normal lang na hindi malaman ang tungkol sa mga akademya ng probinsya sa silangan. Makinig sa payo ng batang Panginoong ito, ang mga batihing taga-probinsya na tulad ninyo ay walang kwalifikasyon para makipagkompetensya sa batang Panginoong ito para sa isang babae. Habang nasa magandang kalooban ang batang Panginoong ito, mabilis at masunuring maligaw kayo, kung hindi ay hindi ko magagarantiya na hindi kayo makakabalik ng buhay. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo. Dahil lang ba sa East Province? O sa tingin mo ay may eksperto ka sa tabi mo? Bahagya nang umiti si Terence at sumulyap sa matanda. Kaya niyang harapin ang lalaking ito gamit ang isang kamay. Nakakatawa na akala ni Dado ay maaasahan niya ito. 6,059. Hindi mo talaga alam kung paano pahalagahan ang kabaitan ko. Mabait naman ako para bigyan ka ng paraan, pero hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Pumunta kayo at turuan ang batang ito ng leksyon. Ikinumpas ni Dado ang kanyang kamay, sinemyasan ng 2 profound stage cultivator na dalhin ang iba pang orihinal na infant stage cultivator. Mula sa pananaw ni Dado, ipinakita ng hanay na ito kung gaano nila pinahahalagahan si Terence. Hindi niya napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang lalaki. Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit tumigil. Ha! Ang daming tao rito. Gusto mo ba akong takutin ng todo? Nakangisi na sabi ni Terence habang tinatapik ang lupa at ginamit ang kanyang mga butterfly microstep.
Hindi niya na kailangang gumamit ng kahit anong kasanayan para harapin ang liliit na fries na ito. Mga simpleng diretsong suntok, suntok na parang umiikot, suntok na parang kawit, at iba pa, kasama ang mga butterfly micro-step, ay sapat na upang mapigilan ang 6 na tao. Sa isang iglap lamang, ang 6 na cultivator, kabilang ang 2 misteryosong cultivator sa yugto ng Ascension, ay lahat natamba sa lupa ng walang pagbubukod. Mabuti na lang at hindi malubhang nasugatan si Shenjin, kung hindi sana ito kasing simple ng pagpapatamba sa kanila. Kung talagang gusto silang patayin ni Terence, hindi rin sana siya magiging malambot ang puso. Natulala si Dado. Paanong natamba ang 6 na amo sa isang kisap mata? Hindi ba't sinabi nilang bubugbugin nila ang mga taga-probinsya? Agad na lumapit ang matandang lalaki sa tabi niya sa harap ni Terence, hinaronggan siya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kaibigan, may hindi pagkakaunawaan dito. Tumigil ka na." Pumalakpak si Terence. Ayaw na niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, at dahil tila alam na ng matanda ang gagawin, nagpasya siyang makinig sa sasabihin nito. Tutal, hindi pa naman lubos na malinaw ang mga pasikot-sikot sa bagay na ito. Kailangang ipagtanggol si Shenjin, pero mas makakabuti kung makakamit din niya ang kalamangan. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin, wala akong masyadong oras. Walang pakialam na tiningnan ni Terence ang matanda. Hindi niya kailangang pansinin si Dado sa ngayon. Sa totoo lang, narito kami upang kumatawan sa Hangwo Academy at sa Wantong Chamber of Commerce ng gitnang isla upang pumirma ng isang kasunduan sa pakikipagsosyo. Umibig nga si Young Master Zo kay Miss Sinclair sa unang tingin pa lang, kaya casual niya itong nabanggit. Hindi ko inaasahan na agad na sasamantalahin ng mga tao ng Wantong Chamber of Commerce ang sitwasyon at mag-alok ng kasal sa pagitan ni Miss Sinclair at ng aming Young Master. Sila ang unang nagmungkahi nito, at sinasamantala lang namin ang sitwasyon at sumasang-ayon dito. Sinubukan ng elder na nagbubukas ng sect na makawala rito, sapat na ang lakas ni Terence para matakot siya rito. Gaya ng kasabihan, hindi kayang supalan ng isang malakas na dragon ang isang lokal na ahas. Isa ng lokal na dragon si Terence ngayon, at makabubuti para sa mga tagalabas na tulad nila na huwag siyang masyadong masaktan. Kalokohan. Malinaw na kayo ng pinuno ng guild ang nagsabuatan para pilitin ang aking ama na pumayag sa kasal. Sinabi ko na sa iyo ng malinaw na mayroon na akong fiancé, at tiyak na hindi ako papayag sa kasal sa Hangwo Academy. Agad na tumayo si Ivan at sumagot ng malakas. Si Shenjin naman ay labis na natuwa nang marinig niya ang salitang fiancé, kaya namula ang kanyang mukha, hindi alam na hindi ito ang tamang oras para maging masaya. Pagkatapos magsalita ni Ivan, medyo nahihiya siya. Matagal pa lang silang nanliligaw ni Shenjin at hindi pa niya nababanggit ang salitang fiancé noon. Kinailangan niya ng matinding lakas ng loob para masabi ito mula sa bibig niya ngayon. Sa oras na ito, hindi naman tanga si Shenjin. Agad siyang tumayo at hinawakan ang kamay ni Ivan, sinamantala ang sitwasyon at sinabing, "Ito ang nobye ko, Shenjin. Kung gusto mo siyang pilitin gamit ang iyong autoridad, huwag mo nang isipin na makalusot kahit mamatay pa ako." Hindi napigilan ni Terence ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Parang may gustong palabasin ang dalawang ito ng madrama at romantiko. Hindi lang puro salita ang kanilang sinasabi, kundi pati na rin ang paraan ng kanilang pagtitinginan ay sapat na para magpakilig sa kanya. Naiintindihan ko na ang bagay na ito. Sa tingin mo ba ay pwede kang pumunta sa Nakajima at pilitin ang isang tao na pakasalan ng nobya niya dahil lang galing ka sa isang kalokohang academy sa East Continent? Sa tingin mo ba talaga ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa Nakajima? Sagot ni Terence, mapapaalis niya man lang ang mga taong ito bago magpatuloy ang dalawa sa kanilang mga malalaswang salita. Hindi makita ng matanda ang lakas ni Terence, kaya naman magalang siya. Sa kabilang banda, bumalik sa kay-abangan si Dado matapos ang pagkabigla at dahil kasama niya ang isang naunang tagapagsanay ng Mountain Split. Hindi lugar ang Nakajima para mag-amok, kaya sa tingin mo ba ay pwede ka ring mag-amok? Hindi ko alam kung sino ka, pero ang kasal na ito ang isa sa mga pundasyon ng kooperasyon sa pagitan ng ating Hangwo Academy at ng Wantong Chamber of Commerce. Ang Wantong Chamber of Commerce ang sumang-ayon sa mga kondisyon natin, kaya ako ang legal na fiancé ng babaeng ito.
Kontrolin mong mabuti ang nakababata mong kapatid, kung hindi ay ipapaalam ko sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Hangwo Academy ng Silangang Kontinente. Pangiinis na sabi ni Dado. Matigas pa rin siya, pero hindi na siya kasing kalmado ng dati. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa dalawang ito. Tila kailangan niyang pumunta sa Wantong Chamber of Commerce para malutas ang problemang ito. Nang papunta na sana siya sa Wantong Chamber of Commerce, nakita ni Terence ang espiritual na si Wani at 3 pang taong lumilipad palapit. Mula sa kanilang mga damit, dapat ay mga matataas na opisyal sila ng Wantong Chamber of Commerce. Maaaring natanggap nila ang balita na pinalilibutan ni Dado sina Shenjin at Yvonne, kaya't nagmadali silang lumapit upang mamagitan. Dahil dito, hindi na nahirapan si Terence na pumunta muli sa Wantong Chamber of Commerce. Ang hindi maintindihan ni Terence ay kung ano ang mali sa mga nakatataas sa Wantong Chamber of Commerce. Bakit nila siya pipiliing saktan, isang Mystic Class Level 2 refiner, at pagkatapos ay makipagkaibigan sa anak ng Vice Dean ng isang paaralan sa Yellow Class C area? Sa katayuan ni Terence, kahit na mapunta siya sa Mystic Division C area sa Silangang Kontinente, isa siyang taong pag-aagawan ng lahat ng kaibigan. Ano nga ba ang anak ng isang Vice Dean ng isang Yellow Division School? Akala ni Dado ay kontrolado na niya si Terence nang walang sinabi si Terence. Natuwa siya sa sarili at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. Tumahimik ka nga. Hindi mo ba alam na nakakainis ka talaga? Kumunat ang noo ni Terence at saway niya. Ayaw niyang abalahin ang bata, pero nag-aalab na ang galit ng lalaki, umuugong na parang langaw, kahit si Terence ay hindi na matiis. Sandaling tumigil si Dado. Hindi malakas ang boses ni Terence, ngunit ang biglaang sigaw ay nagpatarante sa kanya. Mabuti na lang at mabilis na nakarating ang mga tao mula sa Wantong Chamber of Commerce. Malinaw nilang nakikita ang mga ito gamit ang kanilang mga mata nang hindi gumagamit ng banal na pandama. Si tatay ko, ang Executive Vice President ng Wantong Chamber of Commerce, si Hiraya Ken, at 2 elder. Matalas ang mga mata ni Yvonne, at naipaalam na niya kay Terence ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Hintayin muna natin silang dumating. Tumanggaw si Terence, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Hindi na naglakas loob pang magsalita si Dado. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang mga tao mula sa Wantong Chamber of Commerce. Si Terence ay isang lokal na dragon, at hindi rin mahina ang Wantong Chamber of Commerce. Kung mapalaban nila sila, makakapanood sana ng magandang palabas ang Hangwo College. 6,600 po. Maya-maya lang, lumapag si Wani at ang 3 ehekutibo ng Wantong Chamber of Commerce sa harap ng karamihan. Nang makitang naroon si Terence, nakahinga ng maluwag si Wani. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao nang nakangiti at sinabing, mabuti naman at nandito si Master Linford. Pasensya na talaga. May maliliit na bagay na inas-ikaso ang anak ko at kinailangan pa kayong abalahin para makapunta rito. Kung isasantabi ang katotohanang nailigtas ni Terence ang kanyang buhay, ang mga bagay na ginawa ni Terence sa pinakahilagang isla pa lamang ay nagpapatunay na kailangang maging lubos na magalang si Wani Terence. Magkakilala na sila sa sinaunang barkong pandigma, ngunit ang katayuan ni Terence ay masyadong mabilis na tumaas, kaya kinailangang maging mas maingat si Wani sa kanyang mga salita. Sa katunayan, pagkatapos bumalik sa gitnang isla, hindi na nagkaroon ng oras si Wani para iulat ang nangyari sa pinakahilagang isla bago napilitang magpakasal si Yvonne. Kaya, hindi napansin ng Wantong Chamber of Commerce ang pagbabago sa pagkakakilanlan ni Terence. Dahil dito, wala silang pakialam kahit alam nilang tagasunod ni Terence si Shenjin. Ngumiti si Terence kay Wani at binati ito gamit ang mga nakakuyom na kamao. Para naman sa 3 iba pang ehekutibo ng Wantong Chamber of Commerce, wala silang pakialam sa kanya. Sumugod silang lahat sa tabi ni Dado at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Master Linford, ang kasal ni Yvonne ay usapin sa pagitan ng aming Wantong Chamber of Commerce at ng Hangwo Academy. Wala itong kinalaman sa makalangit na Elixir Pavilion. Huwag po kayong makialam. Lumingon si Shinobu at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Terence sa pinakahilagang isla, ngunit ang katayuan ni Terence ay hindi mababa kahit sa gitnang isla, kaya magalang siyang nagsalita.
Pangalawang Pangulo Ping, anak ko si Yvonne. Ano ang kinalaman ng kasal niya sa Chamber of Commerce? Kung hindi ako papayag dito, walang sino man ang maaaring magtangkang baguhin ang buhay ni Yvonne. Napuno ng galit ang mukha ni Wang Yi, at hindi niya napigil ang malakas na pabulaanan si Hiraishi. Pagkabalik niya sa gitnang isla, labis siyang nalungkot. Nang makita si Terence rito, biglang kumalma ang puso ni Wang Yi. Alam niyang hindi mapipilitin ang kanyang anak na magpakasal sa malayong lugar sa East Province. Ngumisi si Ping Jianshen, Vice-Presidente siyang, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bilang Vice-Presidente ng Chamber of Commerce, hindi ba dapat unahin mo ang mga interes ng Chamber of Commerce? Bukod pa rito, gwapo si Young Master Zhou at may natatanging talento. Sa tingin mo ba ay insulto para sa kanya na maging angkop na kapareha para sa iyong kasintahan? Iyon ang Hangguo Academy na sikat kahit sa silangang kontinente. Kung doon magpapakasal si Yvonne, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na mas mataas kaysa sa mga nasa Nakajima. Ito ang pinakamahusay sa parehong mundo, bakit hindi mo maintindihan? Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay para pigilan ang pagtatalo ng mag-ama. Tumingin siya kay Hiroshi nang may bahid ng pangungutya, Ping po, Vice President. Dahil mahusay ang pagkakasabi mo, bakit hindi mo ipakasal ang anak mo sa batang Panginoong si Zhou? Kung wala kang anak na babae, ayos lang din ang mga pamangkin. Kung hindi mo talaga kaya, ayos lang din ang ate o ate mo. Naniniwala akong hindi magagalit si Young Master Zhou. Naging berde ang mukha ni Dado, hindi pa siya napahiya ng ganito dati. Malamang ay aatakihin niya si Terence kung hindi siya pipigilan ng elder na nasa maagang yugto ng pagkahati ng bundok. Nanlamig din ang mga mata ni Hirata. Siya ang Executive Vice President ng Wantong Chamber of Commerce. Kung pag-uusapan ang katayuan, mas mataas pa siya kaysa sa mga Vice Island Masters tulad ni Terries. Bahagya lang siyang mas mababa sa estado ng Mike. Paano nagawang maging arrogant ang isang simpleng Pavilion Master ng Heavenly Pill Pavilion sa harap niya? Sayang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makinig sa ulat ni Wang Yi tungkol sa pinakahilagang isla. Kung hindi, malalaman niya na walang halaga kay Terence ang kanyang posisyon bilang Executive Vice President ng Wantong Chamber of Commerce. Pangalawang Pangulo siyang, ayaw kong makialam ang mga tagalabas sa mga panloob na gawain ng ating Chamber of Commerce. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sumasang-ayon ka ba sa kasal sa Hangguo Academy? Ito ang magiging isa sa mga paraan ng Chamber of Commerce upang husgahan kung kwalipikado ka bang maging pangalawang Pangulo. Hindi masyadong nasiyahan si Hirata kay Terence, ngunit hindi niya ito piniling harapin ng direkta. Sa halip, iniwasan niya ang pangunahing punto at direktang pinagbantaan si Wang Yi. Bilang pangalawang Pangulo ng ehekutibo, hindi problema para sa kanya ang kontrolin ang isang ordinaryong pangalawang Pangulo. Hanggat hindi hanggal si Wang Yi, dapat alam niya kung paano pumili. Natawa si Wang Yi sa galit. Hinubad niya ang panlabas na damit ng Wantong Chamber of Commerce at inihagis sa lupa. Itinuro niya si Hiraso at nagmura, Hirakazufuro. May halaga ka ba talaga? Bulag ka ba? Sa tingin mo ibebenta ko ang anak ko para sa ganoong kalokohang posisyon bilang Vice-Presidente? Sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam sa kalokohang ito bilang Vice-Presidente. Kung gusto mong ibenta, pwede mo itong ibenta sa pamilya mo. Huwag mo nang isipin ang anak ko. Hindi lamang natulala si Hiroshi Ken sa saway na ito, kundi pati na rin ang dalawang matatanda mula sa All Trade Association. Sa simula pa lang, si Wang Yi ay isang napakatuso at kwalipikadong negosyante. Hindi niya inaasahan na ang biglaang pagsigaw nito ay magiging ganito katekot. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagbibitiw ng pangalawang Pangulo. Isa rin itong malaking dagok sa Wantong Chamber of Commerce. Kahit na mapigilan ito ng Higen, hindi niya kailanman maaalis ang masamang epekto. Magaling! Ano ba ang isang simpleng Wantong Chamber of Commerce? Dahil sa talento ni Kuya Xiang, ikaw ay magiging isang talento na ipaglalaban ng lahat kahit saan ka man pumunta. Nagkataon lang na naghahanda ako para sa pagtatatag ng isang Chamber of Commerce kamakailan lang. Kung papayag si Kuya Xiang, tulungan mo sana akong gampanan ang responsibilidad na ito.
Bahagya nang umiti si Terence at nagsimulang manghuli sa harap ni Ping Jian. Naisip niya nga ang pagtatayo ng isang Chamber of Commerce, pangunahin na dahil sa automatikong alchemy furnace ng sekta ng medisina, ngunit hindi pa niya naiisip ang mga detalye. Nagkataon lang na malapit nang umalis si Wang Yi sa Wantong Chamber of Commerce, at agad na pinag-ugnay ni Terence ang dalawa, naramdaman niyang magandang ideya iyon. Sa totoo lang, mula sa pananaw ni Shenzhen, dapat ituring na nakababata ni Wang Yi si Terence, ngunit malamang na hindi siya hinaangad ni Wang Yi na maging nakababata niya, kaya ang pagtawag sa kanya ng kapatid na si Sinclair ay isang napakagalang na bagay. Natigilan si Wang Yi. Hindi niya alam kung tinutulungan lang ba siya ni Terence ng biglaan o kung gusto talaga nitong magtayo ng Chamber of Commerce. Ano man ang mangyari, isa itong magandang pagkakataon. Dahil kay Terence, isang mistikong alchemist na nasa ikalawang antas, at sa magandang ugnayan sa pagitan ng mga tagapamahala ng Nakajima at ng makalangit na Elixir Pavilion, kung talagang gusto nilang bumuo ng isang Chamber of Commerce, tiyak na hihigitin ng kanilang negosyo ang Wantong Chamber of Commerce. Mabilis na nagdesisyon si Wang Yi at agad na tumango. Handa akong bigyan ng pagkakataon si Master Linford. Gagawin ko ang lahat para tulungan kang pamahalaan ang Chamber of Commerce. Isa pa, hindi magtatagal at tiyak na malalampasan na ng ating Chamber of Commerce ang Wantong Chamber of Commerce. Pinalaki ni Wang Yi ang kanyang dibdib at mariing nagpahayag. Kasing itim ng tubig ang mukha ni Shinobu Hiraishi. Ngumisi siya at sinabing, hindi niya talaga alam ang lawak ng langit at lupa. Iniisip niya na makakapagtayo siya ng Chamber of Commerce sa pamamagitan lamang ng ilang tao, at gusto pa niyang malampasan ang Wantong Chamber of Commerce. Kahit na makapagtayo ka ng Chamber of Commerce, kasama ang mga basurang tulad mo, malamang ay hindi ka makakagawa ng anumang agos. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.